Alam nyo, gusto ko lang din magpasalamat first of all kay Sir Rico dito sa interview na to. I mean, Sir Rico Hizon, saludo kami sa'yo. Walang kabayas-bayas at makikita nyo kung gaano siya ka-supportive sa Kim Pao. Okay? Kaya tingnan nyo, in return, look at Kimi and Paolo. How Kimi and Paolo respects him. Because si Sir Rico Hizon, yung aura niya towards Kimi and Paolo is a legit fan. Isa siyang totoong tagahanga. Hindi yung mga nagpapanggap na ibang mga YouTube channel na mga gayish dyan, okay, na kunwari tagahanga ko no, pero ang objective lang makisakay sa kasikatan ng Kim Pao. Huwag na natin banggitin, okay, pero ito yung legit okay na fan ng Kim Pao and no argument. Kaya saludo ako Sir Rico Hizon. I mean, suportado ka ng Kim Pao community. Okay, lalo ako, I mean, isa ka na ngayon sa mga idol ko bukod kay Sir MJ Felipe. Kay Sir EJ Salute, isa ka na rin ngayon sa mga idol ko. So, tuloy na natin. The romance, the action, it really grabs me. And the chemistry that you have on screen. Oh, di ba? Chemistry nyo ba? Does this come naturally? Excited si Rico. Does it have to be studied before you get into a scene? Hindi ko alam. Sa amin ni Pao, parang hindi naman namin pinag-uusapan kung paano namin siya super gagawin. Parang kung pag nasa set na kami, I don't know. Of course, we rehearse. I'm the type of actor also who like even before rehearsals, I go to Kim and I always ask her to throw lines. It's different kasi when you hear your co-actor, you get to find out how they say their lines, how they attack each shot. Putulin ko lang dyan mga chika. Eto si Paolo, ayan yung lagi sinasabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa set, kasamahan sa projects, how Paolo is serious on his craft. Kung gaano siya kaseryoso bilang isang aktor. Okay? Hindi pwede sa kanya yung i-memorize and then that's it, salang kaagad sa set. Ang daming nagsasabi how Paolo, okay, acts behind the camera. Kung gaano siya ka-professional and kung gaano niya kamahal yung trabaho niya. 'Di ba? Kaya nga mga kachika, alam nyo, kapag mahal mo yung ginagawa mo, success will follow. Okay? Kapag gusto mo, mahal mo, and minamaster mo yung trabaho mo, yung role mo, success will follow. Kaya ganun na lang yung success ngayon ni Paolo because napaka-professional niya. And again, like what I said earlier, hindi pwede sa kanya yung memorize lang and then salang na hindi. Ayan o, inamin niya na naman, parang pang ilang beses niya nang inamin to, na bago sila sumalang, okay, sa harap ng camera, pinapractice, nire-rehearse niya muna with Kimi. Di ba? Naalala niyo before, kaya tabi sila ng tent ni Kimi kasi nagre-rehearse nga raw sila, okay, kapag ka break time. Bago sila sumalang, mini-make sure ni Paolo, master niya yung eksena. Yung bulletproof, yung walang sablay. Diba? So, kaya idol na idol ko talaga to si Paolo. Scene, and you can adjust based on it. so paulit-ulit kaming nag-throw lines sa magiging scene namin. So, doon na kami nagdadagdag ng mga additional lines, kung pwede ganito or tanggalin na yung ganito. With the approval of the director. With si director. Siyempre, may director. When you're reading a script, minsan ba sasabihin nyo sa director, can we change some of these lines? Can we change some of these phrases, Paolo? I mean, that is more that fits your personality or you feel na it really fits the scene? Yes, sir. Tito, Rico pala. Actually, I'm somewhat like that. Because I get to imbibe the character, and if I'm the character, then parang the line should come out naturally. Based on how I see my character and how we graft the character with the director and the whole team. And parang ako rin parang
It's ano, for me it's very important uh, to not just own your character but have confidence that you know your Confidence, character that yun. well. Mm. Even before you start, di ba? Parang Yun. Kaya dito mga kachika, nung sinasabi ni Paulo yan, start yung parang sinasabi niya na changing your life. gusto niya, okay, na kapag ka siya nasa harap ng camera, hindi parang scripted. Gusto niya everything, okay, moves like very natural. Kaya nga sila love na love ng Kim Pauladia. Bakit? Kasi mga kachika, ang gusto sa kanila ng Kim Pauladia is they act very naturally. 'Di ba? Wala silang parang pilit, wala silang parang nagpe-pretend, 'di ba? Kaya nga doon sa mga pakilig scene nila, para lang silang nasa nasa behind the camera, na nagkukulitan, ngumingiti si Paulo pa simple. Yun yung gusto ni Paulo, kaya kuhang-kuha nila yung kiliti nating lahat eh. 'Di ba? Kasi it's very natural. Yan yung naging trademark ng Kim Pao. We always remember, always natural. Hindi mukhang pinilit, hindi mukhang script, hindi sila mukhang umaarte. Di ba? Do you agree? Natural lang kapag ka nasa harap ng camera, kapag ka sila ay mga nasa eksena na. Di ba? So, tuloy natin to. Lines or revising stuff. Alam nyo, pinanood ko yung mga previous soap noon, yung Lin Lang. I Yeah. also watched your movie, My Love Will Make You Disappear. Ay, wow. Sobra Thank you. akong kinilig. Welcome Kinilig to the talaga. Kim Power. Yes, Rico. Sobra akong kinilig when I watched the movie. You know, that was really the first time I think this is basically your first Offbeat. Film. Yeah. offbeat, no? Yes, Together. offbeat. Oo. When did you realize, Kim, na talagang gumagana ang partnership mo with Paulo? Kami kasing dalawa, sobra kaming very passionate with what we are doing. Pares kami, gusto namin mapaganda yung palabas. So, we have the same drive, I think. And walang tatamad-tamad sa amin when it comes to work. So, parang masarap din magtrabaho kung same passion kayo ng ginagawa. Kasi feeling mo hindi ka mag-isa. Wow. Diba? Yan yung nakakatuwa rin mga kachika, yung sinabi dyan ni Kimi, na kaya sila magkasundo or kaya sila ganyan ka-click sa mga tao because iisa sila ng passion. 'Di ba? Iisa yung gusto nila, iisa yung mga dream nila, iisa yung gusto nilang ma-achieve. And yan yung parang gustong-gusto ng mga tao. Nakikita kasi nila iisa yung objective ni Kimi tsaka ni Paulo eh. Mapaganda yung pelikula, yung project, yung serye. Pareho nilang gusto yun. Kasi mga chika, kung si Paulo lang may gusto niyan, magiging flaky si Kim, hindi yan tatangkilikin eh. Hindi yan tatagal na love team. Pero dahil pareho silang nagtutulungan because they both love their work, doon nagbo-boom, doon nagkiklik. 'Di ba? Mukhang totoo na si Paulo Avellino ay kilala sa pagiging seryoso at dedikado sa kanyang mga pelikula at proyekto. Hindi lang siya basta umaarte, talagang pinag-aaralan niya ang bawat karakter na ginagampanan niya. Una sa lahat, mapapansin sa mga pelikula ni Paulo na malalim ang kanyang pagganap. Madalas niyang sinasabi sa mga interview na gusto niyang maintindihan ng mabuti ang personalidad ng kanyang karakter, kung ano ang pinagdadaanan nito, ang emosyon at ang motibasyon sa bawat eksena. Dahil dito, nagiging mas realistic at kapanipaniwala ang kanyang acting. Isa pa, kilala rin si Paulo sa pagiging hands-on sa paghahanda. Kapag may bagong proyekto, naglalaan siya ng oras para magbasa ng script, makipag-usap sa direktor, at minsan ay nagre-research pa tungkol sa role na kanyang gagampanan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa kanyang mga pelikula ang nagiging kritikal na kinikilala at hinahangaan ng mga manonood. Dagdag pa rito, pinipili rin ni Paulo ang mga proyektong may magandang kwento at lalim, hindi lang basta komersyal na pelikula. Gusto niyang ang bawat pelikula na kanyang gagawin ay may maiiwang impact sa audience.
Kaya kahit hindi siya kasing ingay ng ibang artista sa social media, nirerespeto siya sa industriya dahil sa kanyang profesionalismo at kalidad mong trabaho. Sa kabuuan, ang pagiging seryoso ni Paulo Avellino sa kanyang mga pelikula ay patunay na passionate siya sa kanyang craft bilang aktor. Hindi lang siya gumagawa ng proyekto para sumikat, ginagawa niya ito dahil mahal niya ang sining ng pag-arte. Ang masasabi ko sa balitang seryosong-seryoso si Paulo Avellino sa kanyang mga pelikula ay isang magandang patunay ng pagiging tunay na artista. Una, hindi naman bago kay Paulo ang ganitong reputasyon. Sa ilang interview, sinabi niya na iba-iba ang approach niya sa pag-arte depende sa karakter at sitwasyon ng kwento, kaya talagang pinag-iisipan niya kung paano niya bibigyang buhay ang role. Dahil dito, nagiging mas makatotohanan at mas malalim ang kanyang pagganap sa bawat proyekto. Ikalawa, makikita ang dedikasyon niya sa mga pelikulang ginawa niya tulad ng Fangirl, kung saan ginampanan pa niya ang isang mas komplikadong versyon ng sarili niya, at ang Ngayon Kaya na isang emotional na romance drama na siya rin ang nag-produce. Ipinapakita nito na hindi lang siya basta artista, nakikialam din siya sa kalidad ng proyekto. Dagdag pa rito, sa pelikulang My Love Will Make You Disappear, kasama si Kim Chiu, pinili niya ang role kahit medyo kakaiba sa mga dati niyang mga karakter dahil gusto niyang gumawa ng proyektong magpapasaya sa mga manonood pero may emosyon pa rin. Sa kabuuan, ang pagiging seryoso ni Paulo Avellino sa kanyang mga pelikula ay magandang halimbawa ng profesionalismo at pagmamahal sa sining ng pag-arte. Hindi siya yung artistang basta tatanggap ng proyekto. Gusto niyang may kalidad, may mensahe at may impact sa audience. Kaya maraming fans at kritiko ang humahanga sa kanya. Dagdag pa, kapag ang isang artista ay ganito kadedikado sa trabaho, mas tumatagal ang kanyang karera sa industriya dahil nakikita ng mga tao ang tunay niyang talento. Ang balitang seryosong-seryoso si Paulo Avellino sa kanyang mga pelikula ay hindi na rin nakakapagtataka para sa maraming tagahana at taga-subaybay ng kanyang karera. Sa totoo lang, matagal nang kilala si Paulo bilang isang aktor na hindi basta-basta tumatanggap ng proyekto kung hindi niya nararamdaman na may lalim at saysay ang kwento. Kaya kapag may ganitong balita, mas lalo lamang itong pinapatunayan kung gaano siya kadedikado sa kanyang propesyon bilang artista. Kung mapapansin sa mga proyekto ni Paulo, kadalasan ay pinipili niya ang mga role na may emosyonal na bigat at komplikadong karakter. Hindi siya natatakot gumanap sa mga papel na nangangailangan ng matinding paghahanda at pag-unawa sa karakter. Para sa kanya, hindi sapat ang basta mag-memorize ng linya. Kailangan niyang maintindihan ang pinanggagalingan ng karakter, ang kanyang pinagdadaanan at kung paano ito magiging kapani-paniwala sa mga manunood. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming kritiko ang nagsasabing isa siya sa pinakamahuhusay na aktor ng kanyang henerasyon. Bukod pa rito, makikita rin ang kanyang pagiging seryoso sa paraan ng kanyang pakikipagtrabaho sa mga direktor at kapwa-artista. Kilala si Paulo bilang isang profesional sa set, maagang dumating, handang-handa sa eksena at laging nakatuon sa paglikha ng pinakamahusay na performance. Para sa maraming direktor, malaking bagay ang ganitong klasing artista dahil nakakatulong ito upang mas maging maayos at epektibo ang buong produksyon ng pelikula o serye. Isa pang maalagang aspekto ay ang kanyang pagpili ng mga proyekto. Hindi lahat ng alok ay tinatanggap niya, lalo na kung sa tingin niya ay hindi ito makakatulong sa kanyang paglago bilang aktor. Mas pinipili niya ang kwentong may mensahe o may kakaibang konsepto. Dahil dito, mas nagiging kapansin-pansin ang kalidad ng kanyang filmography at mas nirerespeto siya ng mga tao sa industriya. Sa kabilang banda, ang pagiging seryoso ni Paulo sa kanyang trabaho ay nagbibigay rin ng inspirasyon sa mga bagong artista. Ipinapakita niya na sa mundo ng showbiz, hindi lang kasikatan ang mahalaga. Mahalaga rin ang dedikasyon, disiplina at pagmamahal sa sining ng pag-arte. Kapag ang isang artista ay ganito ka-committed sa kanyang craft, mas nagkakaroon ng respeto mula sa kanyang kapwa-artista, direktor at manonood. Hindi rin maikakaila na ang ganitong klaseng dedikasyon ang dahilan kung bakit patuloy na tumatagal ang kanyang karera sa industriya. Sa dami ng mga artistang dumarating at nawawala sa showbiz, ang mga tulad ni Paulo Avellino na tunay na nagbibigay halaga sa kalidad ng kanilang trabaho ang siyang mas magiging matatag at hinahangaan sa paglipas ng panahon.
Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lamang simpleng papuri sa kanya bilang artista. Isa itong patunay na may mga artista pa rin sa industriya na inuuna ang kalidad ng kanilang trabaho kaysa sa kasikatan lamang. At para sa mga tagahana, lalo itong nagpapalakas ng kanilang paghanga dahil alam nilang ang bawat proyekto na ginagawa ni Paulo ay may kasamang puso, pagod at tunay na dedikasyon sa kanyang craft. May ilang pang mahahalagang bagay na maaaring maidagdag sa balitang seryosong-seryoso si Paulo Avellino sa kanyang mga pelikula dahil hindi lang simpleng dedikasyon ang ipinapakita niya, may mas malalim pa itong kahulugan sa kanyang karera at sa industriya ng showbiz. Artista. Una, ang pagiging mapili niya sa proyekto. Isa sa mga napapansin kay Paulo ay hindi siya yung artistang sunod-sunod lang tumatanggap ng pelikula o serye para lang laging makita sa telebisyon o sinihan. Mas pinipili niya ang mga proyektong may magandang kwento at may hamon sa kanyang kakayahan bilang aktor. Dahil dito, mas nagiging spesyal ang bawat proyekto na ginagawa niya dahil alam ng mga manonood na pinag-iisipan niya itong mabuti bago tanggapin. Ikalawa, ang kanyang patuloy na pag-evolve bilang aktor. Sa paglipas ng mga taon sa industriya, makikita na hindi siya natatakot sumubok ng iba't ibang klaseng karakter, mula sa romantic lead hanggang sa mga mas komplikado at madilim na role. Ipinapakita nito na gusto niyang patuloy na lumawak ang kanyang kakayahan sa pag-arte at hindi lang makulong sa isang uri ng karakter. Ikatlo, ang epekto nito sa kanyang mga kapwa-artista. Kapag ang isang artista ay seryoso sa trabaho, kadalasan ay nahahawa rin ang ibang sa set. Ang ganitong attitude ay nakakatulong para mas maging mataas ang kalidad ng buong proyekto. Maraming direktor at aktor ang nagsasabi na mas masarap katrabaho ang isang artista na ganito kadedikado sa trabaho dahil mas nagiging maganda ang resulta ng bawat eksena. Ikaapat, ang angha ng mga tagahana. Para sa mga fans, ang ganitong balita ay mas lalo lamang pinapatunayan kung bakit patuloy nilang sinusuportahan si Paulo, hindi lang dahil sa kanyang hitsura o kasikatan, kundi dahil sa talento at profesionalismo na ipinapakita niya sa bawat proyekto. Sa kabuuan, ang pagiging seryoso ni Paulo Avellino sa kanyang mga pelikula ay hindi lamang tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa paggalang niya sa sining ng pag-arte at sa mga manonood na sumusuporta sa kanya. Kapag ang isang artista ay may ganitong mindset, mas tumatagal ang kanyang kredibilidad at mas nagiging makabuluhan ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikula.